Scam hub sa Parañaque City ni-raid ng mga otoridad. Ilan sa mga trabahador sa naturang scam hub pinaniwala na encoding o call center job ang papasukin. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Joshua, sinalakay ng mga otoridad ng scam hub sa isang paupahong gusali dito sa Parañaque City bandang alas 2 kanina. Ilang mga computer-related fraud ang natagpuan ng mga otoridad sa operasyon dito. Pinangunahan ng National Capital Region Police Office Anti-Cybercrime Group, Parañaque City Police at mga kawani ng PAGCOR ang paglusob sa scam hub na AIA Company. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng impormasyon na may fraudulent activity sa nasabing kumpanya. Sangkot ang kumpanya sa panuloko sa ilang mga foreign nationals sa pamamagitan ng love scam at trading scam. Target sa search warrant na inilabas ng Manila Regional Trial Court ang Chinese national na may generic name na Nanshan na sinasabing boss ng scam hub. Isang buwan isinagawa ng mga otoridad ang case build-up. Lumabas sa investigasyon na walang kaukulang dokumento at hindi nakasunod sa compliance ang nasabing kumpanya pero patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Target lang ng mga otoridad na pasukin ang Room 901 pero 7 pang mga kwarto ang naabutan nila kung saan isinagawa ang computer-related fraud. Isa sa mga panlolokong ginagawa ng mga empleyado ang love scam. Makikita dito ang pang-i-scam through chat at nasa inbox ang iba pang mga target ng love scam. Ang setup dito pero pasukin naman natin ang loob ng kwartong ito. Abay, nagmukha ng bahay oh. Meron pang sofa bed na nakaset up dito na ginagamit umano ng mga modelong scammer para mas paniwalain ang kanilang biktima through video call. Dito naeengganyo na nilang mag-invest ang biktima. Pumunta naman tayo sa bahaging yun. Dito naman ang setup ay parang opisina ng isang fashion designer at ito na umano ang naratibo ng mga suspect. Meron din crypto scam kung saan kukunin nila ang loob ng biktima para maengganyong mag-invest sa kanila gamit ang crypto. Isa na rito ang 24 na taong gulang na lalaking ito. Nirecruit daw siya ng isang Pinoy na employer pero data encoder ang sinabi sa kanya na job description. Ang di niya alam, pang-i-scam na pala ang ipagagawa sa kanya. Nag-invest sila, ano lang po, papapasukin lang po namin sila ng pera, hindi sila nakaka-withdraw. Mga foreigner daw ang target nila, ilan dito ay mga taga-US at Spain. Gumagamit siya ng babaeng poser account sa pangloloko. 12 oras nagtatrabaho ang mga empleyado ng illegal na kumpanya. Magkano kita mo dito? 30 po. 30? Opo. Per month? Per month. Kailangan lang po talaga dala ng pangangailangan. Call center naman ang sabi ng recruiter ng 20 taong gulang na trainee raw ng scam hub. 20,000 naman ang offer sa kanya. May nag-i-explain po sa amin na isang recruiter na tas ini-explain po sa amin yun. And then yung nangyayari po, papanguha po kami ng malaking sahod daw. Pero kapag may nagawa po kaming mali o isang pagkakamali lang, ipe-penalty, babawas daw, ikakaltas daw po yung sahod. May binibigay raw sa kanilang number ang management at sila ang kukuha ng impormasyon ng mga ito sa pamamagitan ng text message na tila survey. Mahigit 40 clients, 40 daw, eh di naman po namin kaya yung kunin. Kaya sabi daw, kaltas daw po yung sahod namin. Ilan sa mga nakumpiska ang mga cellphone at computer. Sa inisyal na ulat ng Regional Intelligence Division ng NCR, hindi bababa sa 400 na empleyado ang inabutan sa 8 kwarto mula sa ika-9 na palapag ng gusali. Kabilang dito ang ilang mga Pilipino, Chinese at Indonesian. Habang 3 Chinese pa ang inaresto, kabilang ang manager at team leader na pawang foreign national. Joshua, sa ngayon nasa loob pa ang mga otoridad para sa isinasagawang inventory sa mga nakumpiskang gamit. Inaantay pa namin maglabas ng opisyal na pahayag ang NCRPO. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Vel Custodio.